Yan po, mapagpalang hapon po sa bawat isa. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin po muna. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami sa araw na ito, O Diyos. At sa pag-aaralan namin ngayon, Panginoon, tago niyo po ako sa inyong likuran. Ikaw lamang, Panginoon, ang salita mo lang ang marinig namin, ang lumabas sa aking bibig, O Diyos, at bigyan mo ng kaunawaan ang bawat makikinig sa live na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang hapon po. Ito po, may bago po tayong topic. Ang title po nito, If you don't guard your heart, something else will. Ulitin ko po, if you don't guard your heart, something else will. Meron pong kasabihan ng mundo na follow your heart. Pero ang puso po ay hindi pina-follow, hindi sinusundan, kundi ito ay ginaguard, binabantayan. Amen? Sabi kasi, if you don't guard your heart, may ibang magbabantay po nito. Amen? Ngayon po, number 1, guarding. Protects the heart, keeps motive pure. Buksan po natin dito sa Kawikaan, chapter 4, verse 23. Kung may Bible po tayong hawak, buksan po natin sa Kawikaan, chapter 4, verse 23. Basahin ko po. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ulitin ko po. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So ito po ang number 1, guarding, protects the heart, keeps motive pure. Ang sabi dito, guard the heart from going astray. Yung minsan po kasi ang puso natin sa kakasunod po natin do sa follow your heart, hindi natin alam na mali na yung sinusundan natin. Dahil sometimes yung pag-follow natin sa heart natin ay yung sarili na lang natin itong kagustuhan. Amen. Salungat po kasi ang gusto ng laman sa gusto ng espiritu, at kaya ito ang pinapayo sa atin ng Bible na imbis na follow mo yung heart mo ay i-guard mo ito. Amen. When one keeps the heart from evil, it is an easy matter to obey God. Amen. So, ang puso natin, ito po ay, ito yung isa, hindi lang siya physical na iniingatan. Amen. So, kumakain ka ng mga nag-healthy living ka, o iniiwasan mo yung mga bawal, kundi yung inner heart natin, ito yung dapat nating iniingatan, dahil kapag ayan ay napasukan ng kasamaan, lalabas din sa atin ang kasamaan. Kaya ito ang dapat po nating bantayan. Sabi po dito, guard your heart. Ibig sabihin ng heart, mind, will, emotions, guard against harmful influences. Amen? Dito po natin babantayan yung puso natin. Amen? Kasi kapag ang puso natin ngayon ay, halimbawa, ikaw ay na in love. Amen? So, kapag hindi mo binantayan ng puso mo, hindi mo tinanong sa Diyos na ito ba ay tama, at sinundan mo lang yung sarili mong kagustuhan, ikaw ay mapapahamak. Kapag hindi natin binantayan yung ating damdamin, malilisya tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? At sabi po dito, mga dapat binabantayan, ito yung mind, yung isipan natin. So, bakit kasama ang isipan ni heart lang naman ang usapan dito? Ayan po kasi, ito yung heart, yung sentro ng ating pagkatao, na kung saan po, dito nang gagaling kung paano tayo mag-isip, paano tayo magsalita, paano tayo umaksyon. Kung ano yung laman ng puso natin, ayun ang lalabas sa atin. Amen? At kailangan din po nating i-guard ang ating mga emotions. All emotions are valid, pero hindi po ito yung magkokontrol sa buhay po natin. Hindi pwedeng paggalit ka, kung gusto mong galit maghapon, galit ka maghapon. Kailangan po nating bantayan
Yung bawat nararamdaman po natin, hindi lahat ng pakiramdam ay ini-entertain. Hindi lahat ng emosyon ay pinapaboran. Amen? So, nararamdaman po natin yung mga emosyon na to dahil nilikha tayo ng Diyos na may emosyon, pero bantayan po natin ito. Amen? Dahil may sinabi ang Panginoon na pwede kang magalit pero huwag kang magkakasala. Amen po. So, kaya kailangan pong bantayan ito at kontrolin. At guard against harmful influences. So, alam po natin na yung mga harmful influences, kontrolado dapat natin ito. Alam natin kung ano lang yung papanoorin natin, yung babasahin, at ano lang yung papakinggan po natin. Amen. Hindi porket maganda sa pandinig ay papakinggan po natin. Amen po. Ayan, minsan po, may mga miyembro po na nagtatanong sa atin, sa mga pastor po, no? Nagtatanong na, Pastor, okay po bang panoorin ito? Kasi may word of God din naman po. Okay po ba ito? Kasi, yung mga sinishare naman niya ay mga word of God. Pero kung titignan mo, malayo siya doon sa salita ng Diyos. Amen. So, parang tinitwist yung ano yung katotohanan. So, hindi po natin pwedeng piliin, hindi po natin pwedeng, hindi porket maganda ay kukunin po natin. Amen. Ano nga ang sabi, tayo daw ay mga agila. At ang agila ay hindi kumakain ng mga patay na bagay. Sila ay, ang kinakain nila yung mga buhay. Yan yung mga, hindi sila kumakain ng basura. Amen. Kaya iingatan natin kung ano yung pinapasok natin sa puso natin, kung ano yung pinapanood, pinapakinggan, binabasa, or kung ano pa man po. Amen. Sabi po dito, above all else, dun pa rin po tayo sa Proverbs 4:23. Above all else. So, make your inner life your top priority. Pag sinabing above all else, ito yung kailangan nating pinakabinabantayan talaga. Amen po. At the springs of life, what goes in comes out as actions, word, influence. Amen. So, malalaman mo sa isang tao kung ano yung laman po ng puso niya, kung ano yung pinifeed niya sa puso niya. Alam mo, malalaman mo kung ano yung palagi niyang pinapanood, kung ano yung sinusundan niya, kung ano yung pinapakinggan niya, kung ano yung palagi niyang binabasa. Kasi lumalabas po yan eh. Amen. Kung paano magsalita, kung paano mag-isip, kung paano kumilos. At minsan ay ito ay kung ano yung pinapasok natin sa puso natin, ay ito yung may malaking impluensya sa decision making po natin. I-filter po natin, hindi lahat yan, hindi lahat ninanamnam yung pakiramdam na ganito, hindi lahat pinapayagan, kundi hindi lahat ng okay naman, acceptable naman ay pinapayagan, kundi i-filter po natin. Amen. Kailangan nating ingatan, baga, alam nyo po, nung isang mga estudyante, kapag pumapasok sa school, no ID, no entry. Amen? So kapag naranasan ko po noon na nalimutan ko yung ID ko, at hindi ako pinapasok, kahit naka-uniform ako. Amen? Kasi ito yung palatandaan nila na ikaw talaga isang estudyante sa school na yon. So kapag wala kang naipakitang ID ay hindi ka nila papapasukin. Kumbaga pinifilter nila na yung papasok lang dito ay yung mga empleyado, yung mga estudyante ng school na to. Amen? Kasi kung meron silang pinapasok ng mga outsiders na hindi naman taga doon sa school na yon, pwedeng magkaroon ng problema. Amen po. So kailangan po nating i-filter yung mga pinapasok natin sa puso natin. Dapat ito po yung banal at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Amen. A corrupted heart leads to sin. Amen po. Kaya ito yung heart ang pinaka-iniingatan po sa atin dahil kapag yan ay nakorap, dyan na nag-uumpisa yung paggawa ng kasalanan at yung pagsuway sa Diyos. Amen po. So number 2, ang sabi niya po dito ay watching. Discerns influences, prevents spiritual drift. Ulitin ko po, watching discerns influences,
prevents spiritual drift. Sabi po dito sa Matthew chapter 26 verse 41, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Matthew 26:41. Ang sabi niya po dito, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ang sabi niya sa English, watch and pray. The spirit is willing, but the flesh is weak. Amen? Ang sabi dito sa title niya sa number 2, discerns influences, prevents spiritual drift. Kasi pwedeng, kapag hindi tayo nagbantay, ay pwede tayong maligaw. Amen. Watch and pray. Ito ay, hindi sinabi dito ng Panginoon na kung gusto mo manalangin ka, kundi ito ay isang call, a call to be spiritually alert. Amen. Nung time na to, ito kasi yung time na nanalangin po si Jesus. Tama po. Ito po yung time na nanalangin si Jesus sa Getsemani at nakatulog yung mga kasama niya. Kaya nung binalikan niya, ginising niya, sabi, watch and pray. Ito ay command na kailangan nating maging spiritually alert. Hindi tayo pwedeng tutulog-tulog spiritually. Amen? Hindi porket payapa yung panahon ngayon ay pwede na tayong magpabanjing-banjing. Kundi, alam niyo po yung meron pong pag nanonood po ako ng mga movie about sa mga digmaan, about sa ganyan. Alam nyo, yung mga kaharian, ginagamit po nila yung time ng napayapa pa yung panahon. Ginagamit po nila ito para sanayin yung mga tao nila. Ginagamit nila ito bilang time ng paghahanda. Kasi alam nila na anytime, meron lang aatake sa kanila. So ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na maging alert dapat tayo sa pamamagitan ng pagbabantay at pananalangin. Amen po. Sabi, the spirit is willing. Yan. Meron kasi, yung espiritu kasi natin ay galing sa Diyos. Ito yung ibinigay sa atin ng Panginoon na meron tayong internal desire na sundin ng Diyos, internal desire na sumunod sa kalooban niya, gawin ng tama. Pero may katawan po tayo eh. The flesh is weak. Amen. Meron po kasing limitation dahil sa katawan natin nagkakaroon ng limit. Alala nyo po kapag camping, ang sarap pong mag-worship na minsan inaabot tayo ng madaling araw noon sa kaka-worship. Minsan umaabot tayo ng 8 hours na nag-worship lang tayo sa Panginoon. Pero ano po yung nagpapatigil po dito? Kasi hindi na rin kaya ng katawan. Amen. Napapagod din ng katawan natin. Kaya nga sinabi, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ito yung nagiging limitasyon natin. Meron kasing human frailty. O may kahinaan po tayo. At may sinful nature. Amen po. Hindi kasi ito matatanggal eh. Ito po yung namana natin kay Adan at kay Eva. Di natin magagapi ang temptations pamamagitan ng own strength. Kaya kailangan po nating magbantay, maging alerto sa pamamagitan po ng pananalangin. Amen po. Hindi ka pwedeng tutulog-tulog sa panalangin, hindi pwedeng okay naman, wala naman akong problema, siguro magpe-pray na lang ako kapag may problema ako. So, kailangan po nating maging alerto po sa lahat ng panahon. Amen. Yung bang vigilante. Amen po. So, number 3, renewing. Transforms thinking, aligns desire with truth. Ulitin ko po, renewing, transforms thinking, aligns desire with truth. Sa Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Sabi niya po dito,
Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ulitin ko po, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Sabi po dito sa number 3, renewing, transforms thinking, aligns desire with truth. Ano po yung katotohanan? Ano po yung truth na kailangan i-align na po natin yung desire natin dito? Ito yung i-align natin yung sarili natin sa salita ng Diyos, sa pangako ng Panginoon. Amen? It should be hopeful, persevering, and prayerful. Amen? Sabi po dito, rejoice in hope. Kailangan na kailangan nating hanapin yung kaligayahan o yung kagalakan natin hindi doon sa sitwasyon natin ngayon, kundi doon sa future hope ng pangako ng Panginoon. Isang pangako ng Panginoon na siya ay babalik muli. Amen? So, magulo yung nangyayari ngayon dito sa mundo at ang dami nang nangyayari at dami ng mga inflation, may gera, at sobrang aggressive na ng pagtaas ng technology. So, pero dito po tayo hindi natin kailangang matakot. Ngayon, meron na namang lumalabas na another possible na pandemic. Pero, ito ang sabi, i-renew natin yung isip natin. Hindi dapat tayo umayon sa takbo ng sanlibutan. Kapag nagpanik ang sanlibutan, kailangan magpanik din tayo. Hindi, sabi, renew. Renew your mind. Amen? I-align natin ito sa salita ng Diyos na kailangan at sabi din po dito, be patient in tribulation. Ang meaning po nito ay endure with perseverance. Amen? Kailangan nating magtiwala dun sa sinabi ng Panginoon na I have overcome this world. Amen? So, kung ang Panginoong Jesus ay na-overcome niya ang mundo, na-overcome niya yung temptation, na-overcome niya yung kasalanan, na-overcome niya yung impyerno, tayo din. Amen po? At sabi po dito, be constant in prayer. Ito yung dapat maging source of strength natin. At ito po yung dapat na pinagkukunan natin ng guidance, ng wisdom, at ng anointing. Amen? Hindi po yung kung ano yung nasa puso mo, sundin mo, kung ano yung sa pakiramdam mo, ay ayun ang gawin mo. Kundi, umasa po tayo sa panalangin. Amen? Sabi niya, be constant in prayer. So, ang sinasabi po dito sa atin na pray without ceasing, ay ito yung hindi ka titigil sa pananalangin. Amen po. Kasi meron pong tinatawag dito na meron pong isang kwento na palagi kong naririnig din. Merong isang bata or binatilyo na nagtanong sa kanyang lolo. Itong lolo niya kasi ay palaging nananalangin. At itinuturo din ng lolo niya na, "Apo, palagi ka ring manalangin." Dumating ng time na itong bata ay nagsasawa sa pananalangin. Sabi niya sa lolo niya, "Lolo, kailan po ba tayo titigil sa pananalangin? Pray na lang tayo ng pray." Ayun, itong lolo po, ang sinabi niya, "Apo, ganito lang yan. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay?" Hindi po. Alam mo ba kung kailan ka magkakaproblema? Hindi rin po. Alam mo ba kung kailan magiging magulo ang sitwasyon? Hindi po. Dahil hindi mo alam, kailangan araw-araw naka-ready ka. Araw-araw hinahanda mo ang sarili mo sa panalangin. Kaya ito yung ano po, isa sa weapon natin, isa sa defensive weapon natin ay yung pananalangin. Amen? Or i-guard po natin yung heart natin sa pamagitan ng pananalangin kasi mas nadidiscern natin kung ano po yung kalooban ng Diyos kapag prayerful po tayo.
Amen. Kasi isang araw lang na wala tayong panalangin ay pwede kasi yung araw na yun ay doon mo gagawin yung malaking desisyon na makakaapekto sa future life mo. Kaya kailangan araw-araw meron po tayong panalangin at binabantayan po natin ang ating heart. Amen po. So yun lamang po ang aking maishishare po sa inyo at isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, purihin ka o Diyos, lakilain ka. Salamat po sa salitang ito na narinig namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na ma-guard namin yung heart namin o Diyos. At punuin mo kami, Panginoon, ng kapuspusan. Kaya Panginoon, na yung kapasukin lang namin sa puso namin na yung salita mo, O Diyos. Punuin mo kami ng kagalakan, ng pag-asa, ng pag-ibig. Purihin ka, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po at God bless you po.